Matapos sa mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, agaran ng pagkilos at paghain ng mga mambabatas na mga panukala na layong pagginhawain ang buhay ng mga Pilipino. Si Faith Santiago sa detalye. Matapos ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ukol sa pagpapalawak ng threshold sa tax exemption, isinulong ni Marikina 1st District Representative Marcelino Teodoro ang Middle Class Tax Relief and Inflation Protection Act na naglalayong itaas ang annual income tax exempt threshold sa 500,000 pesos. Ito'y upang mabigyan ng immediate financial relief ang milyong-milyong sumusweldong Pilipino na higit na naaapektuhan buhat ng inflation at tumataas na presyo ng bilihin. Bahagi din dito ang pagkakaroon ng automatic inflation adjustment mechanism upang matiyak na mananatiling naaayon sa panahon ang tax relief sa mga susunod na taon. Habang inihain naman ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Timothy Joseph Cayton ang House Bill 10097 o ang Parent-Teacher Community Association o PTCA Institutionalization Act na naglalayong gawing permanente at mas organisado ang PTCA system sa buong bansa. Kasunod din ito ng panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA hinggil sa pagpapalakas ng proteksyon sa mga mag-aaral matapos ang trahedya sa Tacloban. Para kay Representative Cayton, hindi lamang pananagutan ng paaralan kundi ng buong komunidad ang kaligtasan ng mga bata at sa pamamagitan ng malakas na ugnayan ng mga magulang, guro, komunidad at lokal na pamahalaan, mas magiging handa ang pagtugon at proteksyon sa mga mag-aaral. Samantala, pinangunahan ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, katuwang ang Nagkaisa Labor Coalition, ang higit 200 manggagawa sa isang protesta sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152. Naghain sila ng formal na urgent motion for leave to intervene and seek ang agarang pagbuwag sa temporary restraining order na pumipigil sa 85 pesos minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon kay Representative San Fernando, kinakailangang maitigil na agad ang temporary restraining order ng pag-umento ng minimum wage upang hindi ito masundan pa sa hinaharap. Giit niya'y ginagawang katatawanan ang labor laws at pinapawalang katuturan ang regional wage boards. Binigyang halaga din ng mambabatas na hindi lamang iilan na manggagawang Pilipino ang maapektuhan ng pagpigil sa 85 pesos wage hike, kundi milyon na minimum wage earners. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.